Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa binabantay nating bagyo na si Bagyong Wilma, Tropical Depression Wilma as of 11 p.m. ngayong araw nga ng Sabado, December 6, 2025. Sa ating latest satellite images makikita po natin ang Bagyong Wilma halos malapit na po dito sa may bahagi ng Samar Island at huling lokasyon nito ay nasa katubigan ng oras sa Eastern Samar. Taglay pa rin ni Wilma na panatili niya kanyang lakas sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 55 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Kaya po halos nananatili po ito sa karagatan sa may silangang bahagi ng Samar. Mapapansin din natin patuloy pa rin yung epekto ng shear line. Ito yung banggaan ng malamig na northeast monsoon at mainit na karagatan dito sa may bahagi or ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Kaya meron pong mga kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Kaya asahan pa rin natin sa magkasamang epekto ng Bagyong Wilma at ng shear line, kasama din yung northeast monsoon, malaking bahagi pa rin ng Luzon at kasama dito yung particular na yung Bicol region at maging ang ilang bahagi ng Mimaropa at ang malaking bahagi ng Kabisayaan. Hanggang bukas makararanas pa rin ng maulap na kalangitan ng may mga pag-ulan. Ito nga po ay dulot ng mga epekto ng iba't ibang weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Sa may bahagi ng Mindanao, makikita po natin halos walang masyadong kaulapan. Mga localized thunderstorms naman yung mararanasan hanggang bukas. Narito yung ating latest track ng Bagyong Wilma. Makikita po natin na posibleng ngayong gabi o kung malilate pa ng konti, early po tomorrow, ay tatama sa kalupaan, particular na either ng Northern Samar or Eastern Samar yung sentro ng Tropical Depression Wilma. At ito po ay kikilos pa kanluran, hilagang kanluran at maaari pong dumaan dito sa may bahagi ng Kabisayaan. By tomorrow, tomorrow po ng gabi, posibleng bukas ng gabi ay nandito na sa may bahagi ng Panay Island. Habang pagdating ng araw ng Lunes, ito ay nasa may northern part na ng Palawan. Posibleng mapanatili ng Bagyong Wilma ang kanyang tropical depression category hanggang umabot po ito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Hindi mo natin inaalis yung posibilidad na kapag nasa may West Philippine Sea na ito ay maaari itong lumakas or mag-intensify into a tropical storm. Kapag sinabi po nating tropical storm, hanggang signal number 2 yung lakas ng hangin na dala-dala nito. Narito naman yung mga lugar kung saan nakataas ang signal number 1. Asahan po yung mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na ito na dulot ng Bagyong Wilma. Signal number 1 sa Sorsogon, sa Masbate, kasama yung Ticao at Burias Island, gayon din dito sa Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro at southern portion ng Occidental Mindoro at northernmost portion ng Palawan kasama itong Cuyo, Calamian at saka yung Cagayan Silio Island. Signal number 1 din po dito sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar at lalawigan ng Samar, kasama rin ang lalawigan ng Biliran at ang northern and central portion ng Leyte. Kasama din sa signal number 1 itong northern and central portion ng Cebu, kasama din yung Bantayan Islands and Camotes Islands. Signal number 1 din po sa may northern portion ng Negros Oriental at northern and central portion ng Negros Occidental. At gayon din dito sa may Panay Islands, yung mga lalawigan po ng Iloilo, Capiz, Aklan, Antique at Guimaras. Sa Antique kasama din po dyan yung Caluya Islands. So inuulit ko po, ito yung mga lugar kung saan inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin na dala ng Bagyong Wilma. Kaakibat po ng mga pagbugso ng hangin, maaari din po may mga malalakas na mga pagulan na maaring magdulot ng mga biglang pagbaha, mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide. Mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa mga lugar kung saan nakataas yung ating tropical cyclone wind signal number 1. Samantala, bagamat may mga lugar po na hindi nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1, ay posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Particular na mula po ngayon hanggang bukas, ang malaking bahagi ng Luzon, kasama yung Visayas ng Buanga Peninsula. Pagdating ng araw ng Lunes, posible pa rin po yung mga pagbugso ng hangin. Dulot po ito ng northeast monsoon o hanging amihan, lalong-lalo na sa may northern portion ng Luzon. Narito naman po yung mga lugar kung saan meron po tayong inaasahan na malalakas na mga pag-ulan. Mapapansin po natin, ito po ay pagkasamang epekto na ng Bagyong Wilma at ng shear line, magiging maulan sa malaking bahagi ng Bicol region, kasama itong area ng Western Visayas at Mimaropa, particular na po yung Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque,
maging bahagi ng Quezon at yung Northern Samar at Eastern Samar. Muli po, itong mga lugar na ito, inaasahan natin hanggang bukas, magiging malalakas pa rin po yung mga pagulat. Maaring magdulot ito ng mga biglang pagbaha, mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide. So mag-ingat po yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar. Pagdating po ng araw ng bukas po ng gabi hanggang Lunes, so halos buong araw ng Lunes, posibleng maulan pa rin dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Ito ay dulot ng shear line, habang sa may Oriental Mindoro at maging dito sa Palawan, maari po itong dulot ng trough o extension ng bagyong Wilma. Maalala nyo po yung track natin pagdating ng Lunes, nasa may northern part na po ng Palawan, yung Wilma patungo sa West Philippine Sea. At pagdating ng Martes, ito po naman ay dulot ng shear line, magiging maulan sa malaking bahagi po ng Cagayan, Isabela, maging ilang mga lalawigan sa Cordillera, kasama din yung Quirino at lalawigan ng Aurora. So asahan po ng mga kababayan natin dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang kasama yung Aurora na maulan po hanggang Martes. Ito ay dulot ng shear line o yung bangga na mainit at malamig na hangin. At dahil din sa mga malalakas na hangin po, nadulot naman ng amihan at ang bagyong Wilma, ito po ay may mga nakataas po tayong gale warning. Ito yung mga babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan. Ito nga po ay dulot din ng umiiral na northeast monsoon amihan. So may nakataas pong gale warning ngayon sa northern coast ng Quezon, gayon din sa Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, northern eastern coast ng Catanduanes, gayon din sa Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora. At sa mga lugar po na ito, ay inaasahan po natin yung mga malalaking pag-alon ng karagatan, kaya po iwasan munang pumalaot, lalong-lalo na po yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka dito sa mga nabanggit na lugar. At yan po yung ating latest dito sa ating binabantayang bagyo na si Bagyong Wilma. Tutukan pa rin po ang pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms, X, Facebook, YouTube at sa ating dalawang websites, pag-asa.dose.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan po ina-update pa rin natin ito, lalong-lalo na meron po tayong mga heavy rainfall warning, rainfall information, mga general flood advisories, mga thunderstorm advisories sa buong bansa. At live pong uling nag-uulat mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa isang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Ang next update natin para sa Bagyong Wilma ay mamaya po or bukas ng 2:00 ng madaling araw. Magkita-kita po tayo. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo.